Good day mga ka-stroke, magandang araw. For today's video ay papakita ko naman kung paano pag-aanin ang baraso at ito po ay base rin sa aking experience. Ngayon kung gumagalaw na ngayong kamay pero mabigat, napapakita ko po mga nararapat na exercise na ginawa ko at i-share ko po sa inyo. Ngayon bago po natin umpisahan yan, ay lalo na kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. At inyo na rin i-like and share para makatulong tayo sa mga na-stroke na kagaya natin. Alright, so intro po muna tayo. Umpisahan na po natin ang hindi po tayo maliligo. Gagamit po tayo ng tuwalya. Ayan, ito po ngayon ng ating equipment para palakasin ang kamay. So, ito na po ang tuwalya. Ang gagawin po natin dito ay titiklopin natin. Ayan, ang ganito. Ayan, so maganda sana kung may libro, pwedeng gamitin ng books. Ayan. Pero mas maganda itong ganito. Titiklo po natin ng ganyan. Ayan. Tapos ipatong natin sa table. Ayan. Ito po ulit natin ng ganito. Ayan. Tapos yung kabila po, tutupi din. Tayo po rin mismo magtutupi para exercise pa rin. Ayan. Tapos, igaganyan. Ayan. So, ang gagawin po natin, ayan, pag natiklop na ng ganyan, ayan, papatong po natin ng ating baraso na affected kung may galaw na. Ayan. Patong po natin. Ayan. So, ang gagawin po natin ay ipapasok po natin siyang pa ganyan. Ayan. Palabas at papasok. Ayan. So, pwede po natin bilangan yan ang 10 repetition. Ayan. Kung medyo nahihirapan pa, ay pwede rin 5. Parang ganito po. Ayan. 1. Balik. 2. 3. Ayan. 4. And 5. Ngayon kung nahihirapan pa siyang i-slide, ay pwede po natin tulungan na malakas na kamay. Parang ganito po ang pagtulong niya. Hawakan lang po rito ng daliri. Ayan. Papaganan po. Ayan. 1. Pero ang persa ay narito pa rin sa affected. Siyempre, tutulungan lamang ng malakas. Ayan. Ayan. 2. 3. Ayan. 4. And 5. Ayan. Yung pong exercise na yan, ay makakatulong po para mabigyan ng lakas ang affected na kamay. Ayan. Sa pamamagitan ng tuwalya. Ang sunod ay ititiklo po ulit natin siya ng isa pa. Ipopold natin po ng isa pa. Pag ganito po papasok. Ayan. So, ibig sabihin, mataas na siya. Ayan. Tapos lalagay natin dito sa gitna. Ayan. Tapos papatong natin ang elbow. Ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos, tutunan po natin dito ng dalawang daliri. Ayan. Pababa po, pababa. Ayan. Para siya ay mapanatili natin na nakadiretso. Stretching po ito sa elbow. Ayan. Ganyan po. Sa elbow at saka sa forearms. Ayan. Depende po kung gaano katagal ang inyong kaya.
Mas maganda po kung matagal eh. Ayan. Mga minuto, gano'n. Ayan, ganyan po, nakaganyan. Nakapatong po sa towel. Ayan. Ganito po kataba. Ang sunod po ay syempre, bubukas po natin ang tuwalya na ganito ang towel. Ayan. Tapos po ay ganyan. Hindi po ilalagay po sa likod. Ayan, parang ganito po. Oh. Ayan. Pero ito po malakas na bahagi ng kamay. Ayan, kukunin yung isa. Ayan. At hihilahin siya. Ayan, papataas pong ganyan. Ayan. Kung mahihila, ayan. Tapos ganyan po. Ayan. Mahalaga, may grip. Malakas na yung grip. Ayan, ganyan. Pinakita ko na po ito dati sa inyo. Ayan. Tapos yung kabila naman. Ayan. Siya naman na nasa baba yung affected na kamay. Tapos nasa itaas ang malakas. Sa likod, ayan. Ganyan po sa likod. Ito po ay medyo masakit. Sa affected natin na braso, ayan. Ganyan po. Oh. Pwede rin po natin bilangan din ng 10 to 5 repetition. Parang ganito po. 1, 2, 3. Sa akin, masakit pa rin hanggang ngayon eh. 4. Ayan. And 5. Ayan. Tapos po, pwede rin po natin ibabad. Pwede natin bigyan siya ng 10 seconds or 5 seconds. Parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos baba. Ulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At mararamdaman niyo po siya dito po sa elbow. Exercise sa elbow at sa forearms. Kasama na rin ang shoulder. And so, it's time to shout out. Shout out kay Renante San Juan. Yes. Yay. And June Loreno. At saka kay Malen Arceo. Ayan. So, doon po kinuha yung ating topic na yung 6 months. Ayan. Kay Malen Arceo. Napag-usapan po namin yan. So, shoutout po sa iyo at saka June Loreno and Renante San Juan. Mabuhay po tayo. Laban lamang po tayo. May pag-asa pa. Yes. Yan. So, mga ka-stroke, yung po mga pinakita kong exercises sa braso ay yung po ay sa forearm at saka sa elbow para mabigyan siya ng gaan. Ayan, nandun po kasi ang bigat eh, nasa forearm at saka sa elbow. At kasama na rin ang shoulder. Ngayon, pag nabigyan nyo ng galaw, ang inyong kamay, yung katulad na pinakita ko nakaraan na video, para naman yun sa mga wala pang galaw. Ngayon, kung gumagalaw na, ganun po ang gawin nating exercise para dire-diretso na po ang maibalik ang kanyang kahit na kalahating porsyento ay mapabalik ang galaw niya. Ayan, malaki po may tutulong ng exercise na iyon. Kaya nga lamang, medyo talaga mahirap at masakit. Yun. Pero titiisin natin ang sakit kasi talagang kapag sumakit, ibig sabihin noon ay gumagana ang exercise. Ngayon, pag-usapan natin ang golden period. Meron pa mga doktor po para sa mga stroke ay may tinatawag po silang golden period. At yun po ay yung 6-month na recovery. Ayan, kailangan bago mag 6 month ay kailangan gumagalaw ang iyong kamay at saka ang paa. Yung affected body mo ay maigalaw mo bago lumampas ng 6 month. Ngayon ang hindi pare-pareho kasi ang ng doktor ay meron doktor na nagsasabi na pagka past 6 months at hindi siya gumalaw ay ganyan ka na lang palagi. Forever. Ito pa sabi niya. Pati pa kung pilay ka ay ganyan ka na lagi. Basta past. Pero yun po ay ating pong babasagin at hindi natin patututuhanan ang sinabing hindi ka na makakalakad at hindi na rin may gagalaw ang kamay. Sapagkat ako po ay halos 1 taon ako na bedridden at ako po ay nakaupo sa wheelchair. Pero ako po ay nagpursige lamang ng pag-exercise at ako po ay nagdire-diretso pa rin ng pag-exercise. Ang self-therapy rin po ang ginawa ko. Nagpa-therapy rin po ako noong una
pero hindi rin po nagtagal at ako po ay nag-self therapy. Ayan, at ako po ay nabigyan ko po ng lakas at nakita ko po na unti-unti siyang step by step nabigyan ng lakas. Ngayon, yung sinasabing past 6 months na golden period ay ang ibig sabihin po naman noon, kapag lumampas ka na noon ay talagang napakahirap nang ibalik sa dating galaw. Hindi na po siya may babalik na 100%. Tanggap ko po naman yun eh. Kasi ako yung nakalampas sa 6 months eh. At alam kong mahirap na talagang ibalik siya sa 100%. Pero ang importante naman ay yung dahil sa tulong ng exercise, sa tulong ng aking pagtsatsaga, ay ako po ay nakakasabay na sa normal na pamumuhay. At ito pong aking mga affected na side ay nagagamit ko na po siya. Paging sa pagkain, sa mga gawaing bahay, ay nagagamit ko siya. At saka sa paglalakad naman, ay nakakapunta ko sa nais kong destinasyon. Malayo man o malapit, ay nalalakad ko. Bagamat hindi siya 100%. Kaya yung sinabi ng ibang doktor na pagpa 6 months wala na, ganyan ka na lagi. Hindi nakakawala ng pag-asa na. Pero wag po tayo mawawala ng pag-asa. Ako po magpapatunay. Dahil base po rin ito sa aking experience. At talaga namang ako nakarecover. Bagamat siya, hindi siya 100%, ay nakakasabay tayo sa mga tao dyan sa labas. At isa pa, ay nakabalik din ako sa hanap buhay. Kahit hindi siya 100%, ay nagagawa ko naman lahat. Nakakain, lahat. Nagagawa ko na rin. Pero hindi siya ganon kalakas kagaya ng dati. Pero yon ay maluwag kong tinanggap po yun. Kasi naniniwala talaga ko pag na-stroke ka, talagang kulang na. Ayan, merong maraming nawala. Pero at least ay nakakasabay ka sa normal na pamumuhay niya. Yun ang mahalaga doon. At isa pa, nakakatulong ka sa pamilya. Ayan. Kailangan kasi ng maraming nagmamahal sa iyo. At siyempre, mga mahal mo rin sa buhay ay nariyan pa. Sumusuporta rin. At sana kayo ganun din. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag yung paniniwalaan yung past 6 months. Kapag past 6 months ka na, ganyan ka na palagi. Hindi po. Basta nakukuha po sa tiyaga at sa exercise. Kaya nga lang, yung past 6 months talaga, hindi ka na makakabalik ng normal. Yung ibig sabihin, 100% nagalaw. Pero nagalaw. Mahina nga lamang. So, basta huwag tayo mawawala ng pag-asa. Tuloy lang natin ang laban. At darating din yung para sa atin. Kagaya na nangyari sa akin, nakabalik ako sa hanap buhay. Nakakasabay ako sa normal na pamumuhay. Kahit sa labas, kahit saan man, dako. Ayaw ko nakakapunta. So, sana kayo ay ganun din. Kasi wag tayo mawala ng pag-asa. Inisip ko lagi kasi positibo eh. Hindi ako nag-iisip ng mga negativity. Basta laban lang tayo ng laban. At manalig tayo sa Diyos at tayo tutulungan niya. Kanya nga lamang, ay di, tulungan mo rin ang iyong sarili. At kaya nga nang paulit-ulit kung sasabihin nito, sa iyo nakadepende ang iyong paggaling. Dapat kailangan meron ka rin tiyaga talaga at matibay ang iyong pag-iintay. At makakamit mo rin ang dapat mong makamtan. Ayan. So tanggapin natin yan, past 6 months, hindi tayo makakabalik sa 100%. Ang mahalaga, ay ako hindi ako 100%. I'm not perfect, pero nagagawa ko lahat. Nagagawa ko naman. Nagagawa ko na rin pumatong. Ayan, so huwag tayo mawawala ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Basta nandiyan na, lumalaban na tayo. Ituloy na lang natin ang pakikipaglaban. Laban lang na laban hanggang sa uli. Hanggang sa makamtan natin ang ating minibigti. Hindi man siya perfect, pero at least yung panatagal loob mo na isa kang mamamayan na nakakasabay sa kanila. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Yung pong exercise na aking pinakita ay talagang ganun po ang ginawa ko. Ayan, step by step, kung gumagalaw na yung kamay, gawin mo yun. Kaya nga lang, medyo may kasakitan yan, Pero, okay lang yan. No pain, no gain. Ayan. Practice makes it perfect talaga.
Ayan, galaw ng galaw, yun ang pinakamalaga. At huwag magtatagal sa upuan ng aabutin ng 8 oras. Basta palipat-lipat ang pwesto, yun ang technique yan para lagi kang masigla. O, yun ang technique yan. Pag nagtagal ka, tatamlay ka, bibigat ulit ang iyong paa, bibigat ang iyong kamay, lahat nandyan. Kailangan nagpapalipat-lipat ka ng pwesto. So, maraming salamat po sa panonood. Yan po ang aking masasabi. At ako po'y saludo sa mga na-stroke na lumalaban. Ayan. At talagang buong tapang na hinaharap. Ayan. At hindi nawawalan ng pag-asa. Yun dapat. So, maraming salamat. Kaya basta lagi na tatandaan, tayong lahat ay gagaling, lalakas, titigas. Yes. Salamat po. God bless. I love you.